School Bus, Tagalog Horror Story. Sa isang tahimik na nayon na kung tawagin ay San Gabriel, may isang paaralang kilala bilang San Gabriel Elementary School. Sa pagitan ng mga nakakabatang mag-aaral ng paaralang ito, may kwentong kumakalat na tila isang sumpa. Ang kwentong ito ay nauukit sa alaala ng mga matatanda, at paulit-ulit na ipinapamana mula sa lumang henerasyon patungo sa bagong henerasyon ngayon. Ito ay ang kwento ng lumang school bus. Ang lumang school bus ay itinuturing na yugto ng mga alaala ng mga nakatatanda sa paaralang ito. Bawat gilid nito ay puno ng mga gasgas at pintura na nabubura na. Bumabiyahe ito sa mga kalsada ng nayon, inilalabas sa mga pag-akyat at pagbaba ng mga mag-aaral, at naghahatid ng mga bata sa kanilang mga tahanan. Sa araw, ito ay tila isang pangkaraniwang school bus. Ngunit sa gabi, isang kababalaghan ang nagaganap. Ang mga bata na naglalaro sa malapit sa paaralang lote ay madalas makarinig ng mga kakaibang ingay mula sa loob ng lumang school bus. Ang mga ingay na iyon ay tila mga malalalim na halakhak, na nagpaparamdam ng malamig na takot sa mga puso ng mga batang naririnig ito. Ito ay misteryo na nagbibigay buhay sa lumang school bus sa gabi. Isang araw, may isang batang nagngangalang Marco ang nagdesisyon na tuklasin ang lihim ng lumang school bus. Pagkatapos ng klase, anabangan niya ang pag-alis ng huling mag-aaral na sumakay sa bus. Nakita niya na naiwan ito sa garahe ng paaralan, at naisip niyang ito ang tamang pagkakataon. Lumapit siya sa pinto ng bus na tila bang nagmamanifesto ng sariling buhay. Sinubukan niyang buksan ito, at napagtanto niyang hindi ito nakasara. Hindi alintana ang takot, pumasok siya sa loob ng lumang bus. Habang siya'y nasa loob, biglang nagdilim. Hindi niya makita ang mga upuan o ang mga ilaw ng bus. Sa halip, siya ay bumaba ng isang malakagubatang mundo, na madilim na kagubatan. Nakaramdam siya ng malamig na hangin at narinig ang mga hindi kilalang mga halakhak mula sa malayo. Si Marco ay nagulat at labis na kinabahan. Hindi niya alam kung paano siya napunta doon, at paano siya makakabalik. Nang mag-uumaga, natagpuan ang katawan ni Marco sa ilalim ng school bus, may mga galos at sugat-sugat. Wala siyang malay kung paano siya napunta doon. Ang mga guro at magulang ay nagulat sa trahedya na sumiklab, at ang lumang school bus ay naging sentro ng usapin sa buong nayon. Naging pag-aalala ang kalagayan ng mga bata na tila ba inuugma sa kababalaghan na nagmumula sa bus. Minsan naman, may isang batang nagngangalang Elisa ang naging biktima ng kakaibang pangyayari. Isang gabi, pagkatapos ng isang masaya at kakaibang selebrasyon sa paaralan, siya ay nagdesisyon na subukan ang kanyang tadhana sa lumang school bus. Inihagis niya ang mga tanong at takot sa hangin, at tahimik na sumakay sa bus ng mag-isa sa gitna ng madilim na gabi. Nang magising si Elisa, natagpuan niya ang sarili sa isang lugar na hindi niya kilala. Nag-uumapo sa dilim, at tila ba iniiwasan siya ng lihim na mundo na ito. Naglakad siya sa ilalim ng kumugkob na mga puno at kagubatan, naghahanap ng anumang bakas na magdadala sa kanya pabalik sa realidad. Ngunit ang lahat ay tila nag-iba. Wala siyang makita, wala siyang madinig, at wala siyang maramdaman maliban sa malamig na hangin na dumarampi sa kanyang balat. Nagpatuloy ang paglalakad ni Elisa, naghahanap ng lihim na pinto o landas pabalik sa mundo na kanyang kinagisnan. Habang siya'y patuloy na lumalakad, siya ay naging malilimutin. Hindi na niya maalala kung sino siya, sino ang kanyang pamilya, o kung paano siya napunta doon. Ang lahat ng kanyang alaala ay unti-unting nawala. Siya ay isang pusong walang tahanan, na nawawala sa dilim ng gabi. Minsan naman, may mga guro na nagsikap alamin ang lihim ng lumang school bus. Nag-organisa sila ng isang grupo para suriin ito sa malalim na oras ng gabi. Kasama nila ang mga flashlight, mga kasangkapan sa pagsusuri, at ang kanilang tapang upang harapin ang kakaibang kababalaghan na umiikot sa bus.
Nang mga oras ng madilim na gabi, sila'y nagtungo sa lumang school bus. Isinisilayan nila ito ng liwanag ng kanilang mga flashlight, at nagpatuloy sa pagsusuri. Nang maglaon, natagpuan nila ang isang mumunting aklat sa ilalim ng isang upuan. Itong aklat na ito ay puno ng mga ritual at mga kasaysayan ng nayon, na nagpapakita ng mga kalaswan at karimarimang mga pangyayari. Ngunit ang pinakamahalaga, may nakasulat na pagsusuring pinaaralan ang pagbuo ng portal na nagsusustento sa kakaibang kalagayan ng bus. Ngunit bago nila naisip ang anumang paraan na magawa ang ritual na ito, napagtanto nila na wala na si Elisa. Ang mga kasamahan ni Marco ay naglaho na rin, tila ba itinaboy ng lihim na mundo. Ang mga guro ay naiwan na naguguluhan, at ang lumang school bus ay patuloy na naglalabas ng mga kakaibang ingay sa gabi. Hanggang sa ngayon, ang lumang school bus ay patuloy na nagdadala ng takot at kababalaghan sa San Gabriel Elementary School. Ang mga magulang ay nangangambang isang araw, mawawala na lamang ang kanilang mga anak na parang bula. Ang mga guro ay nag-aalala para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, ngunit walang makapagturo kung paano makakalutas sa misteryo ng lumang school bus. Ang school bus na iyon ay patuloy na nagiging simbolo ng takot at kababalaghan sa nayon ng San Gabriel, at ang kasamaang nasa loob nito ay nagpapatuloy na nagmumula-mula sa ibabaw ng mapanlinlang na pader nito. Ito ang kwento ng School Bus, isang kwentong sumiklab mula sa alaala ng mga tao sa nayon, at nagpapatuloy na nagdudulot ng takot at kaba sa mga mag-aaral na dala-dala ang pangalang San Gabriel Elementary School. Follow me for more Tagalog horror story, and don't forget to subscribe my YouTube channel, like this video. My name is JL Austria, the writer and author of this story. Ingat always ka horror and God bless.